Sa panalong itinala ng Ginebra versus Meralco kung saan nakuha nilang pwesto sa semifinals, pinapurihan ni Coach Tim Cone si Justin Brownlee. Kaagad ding nagbigay ng pahayag si Justin tungkol sa kanyang performance sa nasabing laban kung saan binigyan niya ng kredito ang Meralco at ang bakbakan ng Northport at Ginebra sa semis habang dadaan sa pagsubok ang gilas sa kupunan ng New Zealand at Taiwan. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa kabila ng ikinakasang paghahanda para sa Gilas Pilipinas, kinuha ng grupo ni Coach Tim Cone ang isang pwesto sa semifinals ng kasalukuyang ginaganap na PBA Commissioner's Cup ng padapay nilang Meralco Bolts. Sa interview ng media, maraming inamin ng Gilas mentor tungkol sa nasabing laban kasama ang papuring ibinigay nito kay Justin Brownlee. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Roman Sures ng ABS-CBN News. Medyo nakakatakot doon sa umpisa. Nahawakan talaga nila kami ng maayos doon At akala ko nga matigas na kami para simulan yung bakbakan. Yun yung nagbigay daan sa kanila para palakihin pa yung lamang. Pero ramdam ko na maganda pa rin ang laro namin. Maayos ang depensa namin, kailangan lang namin ng spark. Si Justin, binigyan niya kami ng spark. Nang makabalik na kami sa halftime, kumpiyansa na kami na ipapanalo namin ng laban. Medyo mabigat yung first half sa Barangay Ginebra pero kinaya nila hanggang sa dulo ng laban Katulad ng sinabi ni Coach Tim, isa si Justin sa sinandala nila nang kumamada ito ng 25 puntos, 10 rebounds, 7 assists, 2 blocks at 1 steal. Hindi rin naman basta bumitaw yung Meralco, lumaban din sila doon. Patunay yung mga kamada nila sa dulo kung saan nagawa pa nilang tapyasin ang lamang ng Ginebra sa 4, di ba? 80-76. Pero sumagot din kasi si Abarientos at si Brownlee 8 puntos po kaagad yun para iangat sa 12 puntos ang lamang ng Ginebra sa score na 88-76 kasama ang isang slam ni Japet Aguilar. So ayun na nga, kasama ni Brownlee si Abarientos na kumamada ng 16 points at syempre hindi rin nagpaiwan si Stephen Holt na kumamada rin ng 17 puntos. Si Troy Rosario 12 puntos din ang kinamada niya sa laban habang may 7 points naman si Scotty at si Ahan Misi. Kung tutuusin, pumukpok din ng mabuti yung Meralco Bolts dun Katulad ni Chris Newsome, meron siyang 22 points dyan. Si Quinto, si Hadj at si Banquero, double digit din ang kinamada nila. Pero hindi talaga nila kinaya ang gigil ng Ginebra na makabalik sa semis para harapin ang matikas na Northport. Kay Justin pa rin hindi na tayo nagugulat sa mga ginagawa niya sa bakbakan. Parang given na yun Kaya niya talagang kumamada once na kinailangan ng kanyang grupo. Kay Ginebra or Gilas yan, ganyan na siya dati pa. So ilang beses na natin nakita yung mga ganyang senaryo na binubuhat niya talaga yung team patungo sa panalo. At ngayon, Ginebra ulit ang binigyan niya ng ticket sa semifinals. Of course, kasama ang lahat sa buong kuponan. Kung aminado si Coach Tim na kinailangan nila ang kinang ni Justin sa laban para makuha ang panalo, kaagad namang nagbigay din ng kanyang pahayag ang resident import ng Barangay Ginebra tungkol sa kanilang panalo. At para kay Justin, kinailangan nilang sundin ang plano at ibigay ang lahat sa laban sa mahigpit na karibal na Meralco. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Justin sa report ni John Ballesteros ng One Sports. Una, gusto ko lang bigyan ng malaking credit ang Meralco. Napakatigas talaga nilang kupunan Sa tuwing sasaba ka sa isang team na tulad niyan, gusto mo palaging ilabas yung pinakamahusay para sa'yo. Dahil kung wala ka sa yung forma, malamang na matatalo ka nila. Sinusubukan ko lang na andun ako palagi, ibigay ang lahat, sundin yung game plan, maging agresibo at maging ako. In fairness naman talaga sa Meralco, hindi basta-basta sila natalo dun Kinabog nila yung Ginebra. Pero sa dulo talaga, nanaig yung mga maiinit na kamay ng grupo ni Coach Tim Cone. May mga kontrobersya nangyari katulad na naging parte ni Coach Nenad Vucinic at ng referee. Pero tingin naman natin, parte talaga ng laban yung mga ganong aspeto at wala tayo sa posisyon para husgahan kung sino yung tama o mali sa kanila doon. At sa ganong sitwasyon, di ba? Kaya bigay na lang natin sa kanila yon sa mga taong involved doon. Mahirap kasi magbigay ng opinion sa mga ganong aspeto Kumbaga, laro lang talaga tayo. Walang sisihan, walang bashing. May mga issue rin na hindi 100% si Akil Mitchell kaya sila nalubog sa laban. Imagine, nagtala lang si Mitchell ng 8 puntos, 12 rebounds, 3 assists, 2 steals at 1 block. Yung rebounds okay pa yun 12, di ba? Pero hindi mo talaga maikakaila na mahina yung kanyang puntos at isa yun sa mga rason bakit sila tinalo ng Ginebra. Para naman sa grupo ni Coach Tim, tagumpay nila yon yung malimitahan nila ang import ng Meralco sa puntos. Kaya kahit kumamada ng 22 points si Chris Newsome, 16 points kay Quinto, 13 points kay Cliff Hadj at 12 kay Banquero, hindi na rin nila kinayang gulpihin ng Barangay Ginebra sa dulo ng bakbakan.
Bunga ng panalo ng Ginebra sa Meralco, nakatakda nilang sagupain ng numero 1 Northport na nauna na rin pumasok sa semifinals ng PBA Commissioner's Cup. Kaya naman ang tanong ng bayan, kailan sisimulan ng bakbakan sa semifinals? Apektado ba nito ang laban ng Gilas sa third window ng qualifiers? Tutukan natin ang sinabi ni Jonas Terrado sa kanyang official X or Twitter account. Magbabalik ang aksyon ng Commissioner's Cup sa Pebrero 26 dahil sa kampanya ng Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup Qualifiers. Okay, so February 26 sila babalik dito sa PBA. Bibigyan daan muna ng PBA ang laban ng Gilas sa Qualifiers versus Taiwan po yan at New Zealand. Dalawang mabibigat na laban ng pambansang kupunan na nangangailangan ng preparation. At bilang paghahanda, tutulak sila sa Doha, Qatar para mas hubugin ang players natin doon. Lalo na yung mga bago sa sistema ni Coach Team katulad ni AJ Edu at Troy Rosario. Kasama siyempre si Jamie Malonzo na matagal ding nabakante sa Gilas dahil sa injury, kaya tingin natin sasagarin silang tatlo sa laban ng Gilas sa Qatar, Lebanon at Egypt. Tatlong national team yan ang kailangan nilang harapin para sa patuloy na paghahanda sa Asia Cup na gaganapin sa Saudi Arabia ngayong August. So alam na ng lahat na nagpalakas ng gusto ang New Zealand, kaya expect natin ang isang matinding laban kapag nagharap sila ng Gilas sa kanilang baluarte sa Auckland, New Zealand. Mabigat na laban yon dahil base na rin sa revelasyon ni Coach Jude Flabel, gusto nila makapwesto ng maganda sa Asia Cup. At para magawa nila yon, kailangan nilang talunin ang Hong Kong at Gilas dito sa third window. Sa parte naman ng Gilas, kahit sinabi ni Coach Team na mas priority niya talaga ang mismong Asia Cup, gusto rin nilang manalo para makapwesto din ng maganda sa Asia Cup. Kaya ano asahan natin doon? Siyempre, umaatikabong laban po yan. So guys, maraming salamat.